Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap taong 1951. Isa po akong albularyong tumutulong sa mga taong mahihirap. Ginagawa ko po ang bagay na ito dahil meron po akong gustong patunayan sa lahat. Ulila po ako sa mga magulang. Kaya lumaki po ako sa pangangalaga ng kaibigan ng aking ama na si Ninong Roy. Dinala po niya ako sa kanilang baryo at doon po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam na ang mga pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng lugar sa totoong pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Delfina. At ito ang aking kwento. Magandang araw sa iyo, Delfina. Maraming salamat nga pala dito sa mga gamot na ibinigay mo sa akin. Malaking tulong ito para sa anak kong si Buboy. Naku, walang anuman po yun, Mang Arman. Sana ay hindi ka magbago at hindi ka magsawa na tumulong sa amin, Delfina. Malaking bagay kasi itong ginagawa mo para sa amin. Biruin mo, hindi na namin to kailangan bilhin. Napakamahal pa naman ang mga gamot sa butika. Tama po kayo, Mang Arman. Kaya nga po gumagawa po ako ng paraan para ho makatulong sa inyo. Siya nga ho pala. Inumin niyo na rin po ang gamot na ibinigay ko po para sa inyo. Mas mahirap po kung kayo naman po magkakasakit. Salamat sa pag-aalala mo, Delfina. Maswerte kami at nakilala namin ang kagaya mong may mabuting puso para tumulong sa mga tulad kong mahihirap. Magaan po kasi sa pakiramdam kapag nakakatulong po sa ibang tao. O siya, sige na po. Kapag nagkulang po ang gamot nyo, magsabi lang po kayo sa akin. Marami pa po rito. Ipaalam nyo na rin po sa iba na meron na po ulit akong mga gamot. O sige, sasabihan ko na rin ang mga kapitbahay ko. Biglang tumigil sa pagsasalita si Mang Arman. Nang dumating bigla si Ninong Roy, kaibigan siya ng ama ko. Magmula nang mamatay ang mga magulang ko, siya na ang nagpalaki sa akin. Para sa kanya, kalokohan lang daw ang pagtulong ko sa ibang tao. Kaya madalas, tinututulan niya ang mga ginagawa ko. Ay nako, Delphin. Tinuturuan mo lang ang mga taong yan na maging tamad. Ninong, wag naman po kayo magsalita ng ganyan sa harap ni Mang Arman. Nakakahiya po sa kanya. O bakit? Wala namang masama sa sinabi ko . Dapat pa nga, siya ang mahiya sa atin. Dahil araw-araw siyang nakakatanggap ng tulong mula sa atin. Hindi po araw-araw ang ginagawa kong pagtulong sa kanila, Ninong Roy. Kaya wag po kayo magsasalita ng ganyan. Ay nako, ako na naman ang masama. O siya, sige, ikaw ang bahala. Palagi mo na lamang ipinagtatanggol ang taong yan. Kaya lumalaki ang ulo . Dahil sa sinabing yon ni Ninong Roy, nahiya tuloy ako kay Mang Arman. Hindi tuloy ako makatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at palaging pinagsasalitaan ng masakit ni Ninong Roy si Mang Arman. Gayong ang alam ko dati ay matalik silang magkaibigan at palaging magkasama. Nang hindi ako kumibo, si Mang Arman ang nagsalita. Ayos lang ako, Delphin. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Isa pa, sanay na ako sa ugali ng ninong mo. Dapat lang na masanay ka, Arman. Dahil araw-araw tayo nagkikita sa tapat ng bahay ko. Kaya alam mo na rin kung ano ang ugali ko. Hindi ko sinasabing masamang humingi ng tulong sa iba. Pero kapag araw-araw na, aba, ibang usapan na yon.
Ninong Roy, pwede ba? Iwan niyo na lamang po kami dito ni Mang Arman. Sige na po. Hindi po ba't meron pa kayong gagawin sa likod ng bahay? Ay nako, pambihira naman oo. Ipinagtatabuyan mo yata ako Delphin. Hindi naman po sa ganun, Ninong. O siya, sige na nga. Maiwan na kita rito. Iiling-iling na umalis sa tabi ko si Ninong Roy. Pagkatapos, sinulyapan ko si Mang Arman. Mang Arman, pasensya na po talaga kayo sa mga sinabi ng ninong ko Magmula po kasi nang mamatay ang kanyang asawa at anak, nagkaganyan na po siya. Ewan ko ba? Huwag mo kong alalahanin, Delphin. Ayos lang ako. Ako nga dapat na humingi ng pasensya sa iyo dahil sa tulong na ginagawa mo para sa anak ko. Ay nako, huwag niyo pong sabihin yan. Ang mahalaga po ay nakakatulong po ako sa inyo. Isa pa, hangad ko rin po ang paggaling kagad ni Buboy. Matagal ko nang dinadasal sa Diyos na sana pagalingin niya na ang anak ko. May awa po ang Panginoon, Mang Arman. Kaya pakikinggan po niya ang panalangin ninyo. Hindi na nga ako nakakapagtrabaho ng maayos dahil doon. Dahil kailangan ko siyang bantayan sa gabi. Ang hirap kapag walang asawang makakatuwag sa buhay. Tama po kayo. Mahirap po talaga kapag mag-isang itinataguyod ang isang anak. Maaga po kasing nawala ang asawa niyo Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo, Mang Arman. Huwag niyo pong iiwang mag-isa si Buboy, lalong-lalo na po kapag gabi. Ganun nga ang ginagawa ko, Delphin. Ay siya nga po pala. Bukas po dalhin niyo po sa akin si Buboy para masuri ko po ang kalagayan niya. Talaga? Ay naku, maraming salamat talaga sa iyo, Delphin. Tsak na matutuwa nito si Buboy kapag nalaman niya, nagagamutin mo siya. Nung isang araw ko pa po sana sasabihin sa inyo to Naging abala po kasi ako sa paggawa ng mga gamot kaya nakalimutan ko. Ngayon ko lang po ulit naalala. Mabuti pala't pumunta ako rito, Hayaan mo, at bukas na bukas din, ay dadaling ko rito si Buboy. Sige po, basta hihintayin ko po kayo bukas. Matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mang Arman nang marinig niya ang sinabi ko. Alam kong nahihiya lang siyang magsabi sa akin na gamutin ko ang anak niya, kaya inunahan ko na siya. Maya-maya pa ay nagpaalam ito para umuwi sa kanila. Dala ang mga gamot na ibinigay ko sa kanya. Karamihan sa sangkap ng mga gamot ko ay ang katas ng pinagsamang dahon ng sambong at oregano. Natutunan ko ang lahat ng mga yon sa namatay kong Lolo Lando. Isa rin siyang mahusay na albularyo nung kapanahunan nito. Napabuntong hininga ko nang maalala ko ang tungkol sa matanda. Saka ko ipinagpatuloy ang pamimigay ng mga gamot sa ibang mga taong naroroon. Buong maghapon akong namigay ng mga gamot. Hindi naman maitago ang tuwa sa mukha nila nang tanggapin nila ang tulong ko. Dahil daw sa libreng gamot, nababawasan daw ang pagdami ng mga taong nagkakasakit. Sa isang banda, ay malaking pabor din yun sa akin dahil mababawasan din ito ang pagdami ng mga namamatay na tao sa baryo namin. Pagkatapos maubos ang mga gamot na ipinamimigay ko, nagtungo ako sa bahay ni Tatang Teban. Ang matanda ay sikat na magbabayo ng palay sa aming lugar. Binabayaran siya ng mga tao para sa kanilang bigas. Masipag din magtanim ng halamang gamot si Tatang Teban. Sa katunayan nga, sa kanya nang gagaling ang mga gamot na ipinamimigay ko ng libre sa mga tao. Pagdating ko sa bahay ng matanda, agad akong dumiretso sa loob ng bahay nito at nadatnan ko siyang nagbabayo ng palay gamit ang lusong na gawa sa kahoy. Magandang hapon po, Tatang Teban. Aba, ikaw pala yan, Delphin. Ano't naparito ka? Gusto ko lang po magpasalamat para sa mga ipinadala niyo pong mga dahon ng sambong at oregano kahapon.
Ay naku, walang problema yun. Ano ka ba? O ano, kumusta naman? Sapat ba mga daon ng sambong at oregano? Sapat lang po. Ipinagtira ko nga po kayo ng isang maliit na boteng may laman ng katas ng sambong at oregano. Abay, hindi ka na sana nag-abala pa, Delphin. Hayaan niyo na po. Para naman po may gamot din kayo. Namigay na nga rin po ako ng mga gamot sa mga tao kanina eh. Abay, ganun ba? O basta ha, kapag kailangan mo pa ng mga daon ng sambong at oregano, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Tumigil ang matanda sa ginagawa nito. Saka siya tumingin sa akin ng diretso. Tila ba, naghihintay ito na iabot ko sa kanya ang boteng hawak ko. Siya nga po pala. Heto na po ang gamot nyo. Sige, hindi ko tatanggihan yan. Pakilagay mo na lang dyan sa ibabaw ng estante. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Napatingin ako sa estante na itinuro ni Tatang Teban. Saka ko inilapag ang gamot doon. Pagkatapos ay lumapit ako sa matanda at pinanood ko ang pagbabayo niya ng palay. Tatang Teban, tanong lang ho, gano'n na po kayo katagal na nagbabayo ng palay? Kung hindi ako nagkakamali, siguro ay nasa 4 na dekada na. Kaya po pala. Sanay na po kayo sa pagdidikdik ng palay eh. Hindi po ba kayo nahihirapan? Hindi naman ako nahihirapan. Sanayan lang ang trabahong to. Mahirap kapag tumigil ako sa trabaho. Baka yung pam maging dahilan ng panghihina ng katawan ko. Tatang Teban, wala na po ba kayong pamilya? Wala na akong pamilya, Delphin. Iniwan ako ng una kong asawa. May anak ako sa kanya, isang lalaki. Pero nabalitaan ko nagpakamatay ito dahil niloko raw ng asawa. Nag-asawa po ba kayo ulit? Oo, pero maaga namatay ang pangalawa kong asawa. Hindi kami nabigyan ng anak. Kaya heto, mag-isa lang ako sa buhay. Siya nga pala maiba tayo ng usapan. Paano mo ba ginagawa mga gamot na ipinamimigay mo sa mga tao? Yun po ba? Madali lang po ang paggawa ng gamot, Tatang Teban. Dinidikdik ko po ang mga dahon ng sambong at oregano. Pagkatapos po, pipigain ko po sa maliit sa tela. Saka kukunin ang katas nito. Kapag nailagay na po sa malinis na garapon ng mga katas, pahamugan ko po at paseserinuhan ko naman po sa labas ng bahay. 3 araw lang po ang palilipasin. Pwede na po itong inumin. Aba, madali lang palang paggawa ng gamot. Madali lang po talagang gumawa ng gamot, Tatang Teban. Tsaka, hindi po masama sa kalusugan ang katas ng sambong at oregano. Sa halip po, marami pong benepisyo ang ibinibigay nito sa kalusugan ng tao. Teka ho, bakit nyo nga po pala naitanong? Nagbabalak din kasi akong gumawa ng gamot para sa sarili ko. Isa pa, gusto ko rin makatulong sa'yo. Sapat na po ang pagbibigay niyo sa akin ng mga halamang gamot bilang tulong. Malaking tulong na po yun para sa akin, kaya ayos lang po. Hindi niyo na po kailangan mahiya sa akin. Ako nga po ang dapat na mahiya sa inyo eh. Dahil palagi niyo po akong binibigyan ng mga halamang gamot. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Natutuwa kasi ako sa ginagawa mong pagtulong sa ating mga kababaryo. Masaya po kasing gawin yun, Tatang Teban. Ay siya nga po pala. Mabuti na lang po at bihira po kayong magkasakit ano. Mabigat po kasi ang trabaho niyo eh. Aba, sa edad niyo pong yan, kaya niyo pang magbayo ng palay. Abay siyempre, parang ensayo ko na rin ang pagbabayo ng palay. Napapanatili nito ang lakas ng mga braso ko. May pagkakataon po ba na gusto niyo na pong tumigil sa ginagawa niyo? Abay oo naman, pero iniisip ko ang kalusugan ko. Kapag tumigil ako sa ginagawa ko, baka lalo lamang akong magkasakit. Bakit nyo nga po pala nahihiligan pong magtanim ng mga halamang gamot? Dahil malaking tulong para sa akin ang may gamot sa loob ng bakuran ko. Lalo na kapag nakakaramdam ako ng hilo. Ngumunguya lang ako ng talbos ng daon ng sambong at agad na nanunumbalik ang lakas ng katawan ko.
Malaking bagay po talaga na meron kayong tanim na mga halamang gamot sa bakuran, ano? Ngumiti si Tatang Teban sa akin. Sa kanya ipinagpatuloy ang pagbabayo ng palay sa lusong. Hindi ko tuloy maiwasang hindi humanga sa matanda dahil sa kabila ng katandaan nito ay kaya niyang gawin ang mabibigat na trabaho. 2 sakong palay ang kaya nitong buhatin sa maghapon. Maliksi at malakas din ang matanda. Siya ang nagbubuhat ng bigas para dalhin sa bahay ng taong nagpapadikdik ng palay sa kanya. Napangiti ako dahil hindi ko kaya ang ginagawa niya. Ilang saglit pa ay naglagay siya ng mga binayong palay sa bilao. Tumayo ang matanda, saka nagtahip ng palay. Siya nga pala, Delphin. Kumusta kayo ni Roy? Nag-aaway pa rin ba kayong dalawa? Naku, opo. Madalas pa rin po kami nagtatalo ni Ninong. Kahit maliit na problema ay pinalalaki po niya. Kagaya po kanina, sa harap mismo ni Mang Arman. Nagsalita ba naman siya ng masakit? Abay, nakakahiya nga po eh. Nako, ikaw nang bahalang magpasensya sa ninong mo. Ganun na nga po ang ginagawa ko, kaya lang nakakagulat kapag minsan bigla na lang pong nagtataas ng boses at walang pinipiling lugar. Ay nako, ang laki na talaga ng ipinagbago ni Roy. Mabait naman siya dati. Nagbago lang siya nang mamatay ang kanyang asawa at anak. Abay, muntik nang mabaliw ang ninong mong yan. Akala ko nga hindi na masasaulian. Tatang Teban, ano po ba talaga ang totoong nangyari sa kanyang mag-ina? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin alam kung ano ang totoong nangyari sa kanila? Opo Ayaw niya po kasing pag-usapan namin. Palagi po siyang umiiwas kapag nagtatanong po ako ng tungkol po sa kanyang mag-ina. Ganito kasi ang kwentong yon. Lasinggero kasi si Roy dati. Madalas siyang inaabot ng madaling araw sa pakikipag-inuman niya sa kanyang mga kaibigan. Kahit malapit ng manganak si Tere, iniiwan niya pa rin ito para sa alak. Isang gabi, umuwi siya ng lasing. Nadatnan niya ang kanyang asawa. Patay na at nakaandusay sa sahig ng kanilang kwarto. Hala, hindi ko po alam na gano'n na nangyari kay Ninang Tere ah. Bakit po ba siya namatay? Ang sabi, may sakit daw sa puso si Tere. Kaya nang inabot siya ng panganganak, bigla siyang inatake sa puso. Saktong paglabas ng bata, namatay rin ito. Dahil nakakain na raw ito ng dumi habang nasa loob pa lang ng sinapupunan ng kanyang ina. Kung may tumulong sana sa mag-ina, baka raw nailigtas sila at buhay pa ang mga ito. Nabigla ako sa mga nalaman ko ng oras na yon. Nakaramdam ako ng awa para kay Ninang Tere at sa anak nito. Napabuntong hininga naman si Tatang Teban. Sa kanya ipinagpatuloy ang pagkikwento. Nagwala noon si Roy. Hindi niya matanggap ang nangyari sa asawa at anak niya. Sinisi niya ang kanyang sarili. Tapos nagalit din siya sa mga kapitbahay niya dahil wala man lang daw tumulong sa kanyang asawa. Ano po nangyari pagkatapos nun? Inimbestigahan ng mga pulis si Roy dahil may napansin silang sugat sa leeg ng mga bangkay. Ho? Ano pong klaseng sugat? May butas sa leeg. Ang mga bangkay. Natuyo kasi ang katawan ng mag-ina. Para bang sinipsip ang kanilang dugo. Ano po? Ito nga hinala ng mga tao. Aswang daw ang may gawa nun sa kanila. Dati na kasing may aswang na sumalakay sa baryo natin. Hindi kinikilala ng batasan tungkol sa mga aswang. Kaya si Roy ang pinaghinalaan ng mga pulis na pumatay sa kanyang mag-ina. Naku, hindi po magagawa ni Ninong Roy yun. Sigurado po ako ron. Tama ka. Kaya nga marami ang tumistigo para sa kanya. Yung mga taong nakainuman ni Roy, sila ang nagpatunay sa mga pulis na kasama nila ito nang gabing mamatay ang kanyang asawa at anak. Kaya yon,
sinarado ng kaso nang hindi nalalaman kung sino ang totoong pumatay sa kanyang mag-ina. Magmula noon, alam na ng mga tao na merong aswang sa baryo natin. Kaya si Kapitan Nolasco, gabi-gabi siyang nagroronda sa baryo natin. Lingid sa kaalaman ng lahat, alam ko rin ang tungkol sa lahat ng uri ng mga aswang, maliban sa aswang na anduduno. Bago lamang siya sa pandinig ko, kaya hindi pamilyar sa akin ang kakayahan nito. Hindi lang talaga ako makapaniwalang biktima ng aswang ang mag-ina ni Ninong Roy. Kaya siguro, ayaw na nitong pag-usapan pa ang tungkol sa kanyang asawa at anak. Siya nga po pala, Tatang Teban. Ano po bang pinagbatayan ng mga tao para masabi nilang aswang nga ang pumatay sa mag-ina ni Ninong Roy? Pinagbatayan ng mga tao ang sugat ng mag-ina sa kanilang leg. Para bang gawain ng matulis na dila ng aswang na anduduno. Ang anduduno lang ang may gawa ng ganong klaseng paraan ng pagpatay. Ang aswang na anduduno ay isang nilalang na kumakain ng taong namatay sa sakit. Binabantayan niya sa gabi ang bahay ng bibiktimahin niya. Malakas ang pang-amoy nito. Alam niya kapag may sakit ang isang tao at malapit ng mamatay. Sa oras na marinig niya ang sariling kamatayan at iyak ng pamilya nito mula sa loob ng bahay ng kanyang bibiktimahin, saka siya aatake. Sisipsipin niya ang dugo nito gamit ang matulis niyang dila. Habang nagkikwento si Tatang Teban, nakuyom ko ang mga kamao ko. Tila ba ako ang nasaktan sa pagkawala ng mag-ina ni Ninong Roy. Hindi ko alam na ganun pala kabigat ang pinagdadaan ng hirap ng ninong ko. Saka ko lang siya naunawaan kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa mga taong tinutulungan ko. Pagkatapos ko pong malaman ang tungkol sa ginawa ng aswang na anduduno sa pamilya po ni Ninong Roy, napagtanto ko po na tama lang palang ginagawa ko. Ang gamutin ng mga taong nagkakasakit para wala pong mabiktima ang aswang. Nagkakamali ka, Delpin. Kapag wala nang mabiktima ang aswang na anduduno, magbabantay siya sa sementeryo at manganganib ang mga bangkay na naroon. Ano po kaya ang kailangan gawin, Tatang Teban, upang tuluyan pong mapatay ang aswang na anduduno? Tamang diskarte lang ang kailangan. Ang kampo ng kadiliman, wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Dahil nga aswang sila. Kaya ang tamang gawin para sa kanila, hulihin sila at patayin. Kaya nga nagiging masama ang tingin ng mga tao sa mga aswang dahil sa mga ganong klaseng nilalang. Talagang masamang nilalang ang mga aswang, Delpin. Kaya huwag kang umasa. Nagagawa sila ng kabutihan. Kampon pa rin sila ni Satanas. Tumingin ako sa muka ni Tatang Teban. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi lahat ng aswang ay masama. Ngunit paano ko babaguhin ang tingin na yon ng mga tao sa mga aswang kung may kagaya ng aswang na anduduno na patuloy pang namiminsala sa mga tao sa baryo namin? Siya nga po pala, Tatang Teban. Mauuna na po ako. May gagawin pa po kasi ako sa bahay Hala, sige na. Makakaalis ka na. Huwag mo nalang babanggitin kay Roy ang pinag-usapan natin na nangyari sa pamilya niya. Alam mo naman yon, masyadong madamdamin. Baka sugurin ako rito at pagalitan ako. Wala po akong babanggitin sa kanya, Tatang Teban. Kaya wag po kayong mag-alala. Sige po, tutuloy na po ako. Tumango si Tatang Teban. Saka ako lumabas ng kubo nito. Naglakad ako pabalik sa bahay. Nadatnan ko na naghihintay sa akin si Ninong Roy. Nakatayo siya sa labas ng balkonahe. Sakto paglapit ko, ay agad siyang nagsalita. Saan ka ba galing, ha, Delpin? Sa bahay lang po ni Tatang Teban. Bakit po, Nong? Abay, kanina pa ako naghihintay sa'yo, ha. Tignan mo,
May pasyente ka. Napasarap po kasi ang kwentuhan namin ni Tatang Teban eh. Kaya po ako natagalan. Sige na, puntahan mo na ang pasyente mo. Kanina pa'y nagtitiis ng sakit ng tiyan. Nang marinig ko ang sinabi ni Ninong Roy, agad akong pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan ko ang isang dalagitang nakasandal sa balikat ng matandang babae. Kilala ko ang matanda. Siya si Lola Viring, ang tindera ng gulay sa palengke sa bayan. Lumapit ako sa kanila. Napansin ko ang maputlang muka ng dalagita habang yakap nito ang sariling tiyan. Ano po ang kinain niya, Lola Viring? Bakit po biglang sumakit po ang tiyan niya? Sumagot si Lola Viring sa tanong ko at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang kinain ng kanyang apo na si Linda. Hindi raw niya alam kung ano ang dahilan at biglang sumakit ang tiyan nito. Hindi ko naman makausap ng maayos si Linda dahil sa iniinda nitong karamdaman. Madalas daw yun nangyayari, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Idinagdag pa ng matanda na baka raw namana ni Linda ang sakit ng ina nito na tumor sa tiyan. Hindi naman po yun namamana, Lola Biring eh. Sadyang may nakain lang yata si Linda na hindi tanggap ng kanyang sikmura. Akin na po ang kamay niya at pupulsuan ko po muna siya bago ko siya bibigyan ng gamot. Inalalayan ni Lola Biring ang apo niya. Naiabot sa akin ang kamay nito. Saka ko siya pinulsuan at pinakinggang mabuti ang pintig ng kanyang pulso. Kinabahan ako nang maintindihan ko kung bakit nagkakaganon ang apo ni Lola Viring. Napailing ako, saka ko binitiwan ang kamay ni Linda. Anong sabi niyo? Tumor? Baka naman tomorrow morning, uwa. Buntis po yung apo niyo eh. Kaya sumasakit po ang tiyan niya. Nang maisip ni Lola Biring kung ano ang ibig kong sabihin, bumakas sa mukha niya ang gulat. Hindi ito makapaniwala at napatingin siya sa gawi ni Linda. Ang dahilan po ng pananakit ng tiyan ni Linda ay dahil sa malapad na garter na nakatali po sa tiyan niya. Iniipit niya po ang tiyan niya para maitago sa inyong pagbubuntis niya. Dahil sa mga sinabi ko, napahagulgol ng iyak si Linda. Pero mas malakas ang iyak ni Lola Viring dahil umasa ang matanda na makakapagtapos ng pag-aaral si Linda. Walang ibang inaasahan ang maglola. Mag-isa ring itinaguyod ng matanda si Linda, kaya masakit para sa kanya ang mabuntis ito ng maaga. Pasensya na po kayo kung sa akin pa po nanggaling ang balitang ito, Lola Biring. Ngunit biyaya po ng Diyos ang bata. Wala po siyang kasalanan. Sa gitna ng pag-iyak ni Lola Viring, ay sinabi nito na ayos lang sa kanya na malaman na buntis ang apo nito. Nabigla lang daw siya at nasaktan. Hala, sige na Linda. Tanggalin mo na ang garter na nakapulupot dyan sa tiyan mo. Papatayin mo ba ang sarili mong anak ha? Ginawa mo yan, kaya dapat panindigan mo at huwag mong itago. Tumingin si Linda sa akin na para bang nahihiya sa ginawa nito. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Lola Biring. Maya-maya pa, tinulungan ito ng matanda na tanggalin ang garter sa tiyan nito. Nang tuluyang matanggal yun, ay lumitaw ang tunay na laki ng tiyan ni Linda. O ano, nakita mo na kung anong klaseng pagpapahirap ang ginagawa mo sa sarili mong anak. Dapat maging matapang ka dahil magiging nanay ka na. Muling napahagulgol ng iyak si Linda. Hindi raw niya sinasadya. Natakot lang daw siyang harapin ang pagbubuntis niya, lalo pa at iniwan daw siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Sa pagkakataong yun, pumasok sa sala si Ninong Roy at lumapit siya sa amin para pagsabihan din si Linda. Mabuti na lang pala at nagpagamot ka kay Delphin, Linda. Dahil kung natagalan,
Baka may nangyari na masama sa'yo, pati na sa magiging anak mo. Kaya ang bawat desisyon, dapat pinag-iisipang mabuti. Tama si Ninong Linda. Kaya wag mo nang uulitin yan, ha? Tumango si Linda bilang tugon niya sa sinabi ko. Akma na sanang magsasalita ako nang bigla akong natigilan. Nalanghap ko kasi ang malansang singaw ng katawan ni Linda. Palatandaan yon na bukod sa pagbubuntis nito ay mayroon pa itong mas malalang karamdaman. Malakas ang pangamoy ko. Alam ko kagad kapag may sakit ang isang tao. Sandali, Linda. May pagkakataon bang nahihirapan kang huminga? Tumango si Linda. Sinabi nito na mayroong pagkakataong sumasakit din ang kanyang dibdib. Dati raw ay bihirang mangyari yon. Pero nang magbuntis siya, napapadalas na raw ang pananakit nito at kung minsan ay nawawalan pa raw siya ng malay. Nang marinig ko yon, mabilis kong kinuha ang garapon sa ibabaw ng lamesa. May laman yon na katas ng pinagsamang dahon ng sambong at oregano. Kinalog ko ang laman nito. Saka ko inihaplas sa tiyan ni Linda. Lumitaw ang kulay ubing guwit sa tiyan nito. Yun ang palatandaan na tama nga ang hinala ko. Bigla akong nag-alala at napatingin sa gawi ni Lola Viring. Kaya naman, bigla siyang nagtanong kung ano raw ang nakita ko sa tiyan ng kanyang apo. Malala na po ang sakit niya sa baga. Nagsisigarilyo po ang apo niyo. At batay sa pagkakasuri ko, sa kulay ng kanyang tiyan, dumudura na rin po siya ng dugo. Tama ba ako, Linda? Tumango si Linda bilang tugon sa tanong ko. Sa labis na pagkabigla ay nawalan ng malay si Lola Viring. Mabuti na lang at nasaloko ang matanda. Saka ko siya inihiga sa upuan. Tinulungan ako ni Ninong Roy na alalayan si Lola Viring hanggang sa nagkamalay ulit ito at kalmado nang nakipag-usap sa akin. Lola Viring, mahirap na pong gamutin ang sakit ni Linda. Isa pa, buntis po siya. Siguro po, kailangan muna niyang uminom ng mga herbal para mabawasan po ang pananakit ng dibdib niya. Heto po, kunin niyo po itong maliit na bote na merong katas ng dahon ng sambong at oregano. Malungkot na tinanggap ng matanda ang boteng iniaabot ko. Awa ang naramdaman ko para sa kanya. Napansin ko rin na nanginginig ang kamay nito dahil sa labis na pag-aalala. Pagkatapos kong ipaliwanag kung paanong gagamitin ang gamot, ay nagpasalamat ang mga ito. Simula po mamayang gabi, painumin niyo po si Linda ng gamot, ha. Kailangan niyo rin pong magsaboy ng asin sa paligid ng bahay niyo, Lola Biring. Hanggat maaari po, ay wag na wag niyo pong iiwang mag-isa si Linda. Alam ko po na alam niyo kung ano po ang ibig kong sabihin. Lola Biring, makinig po kayo kay Delphin. Para rin po yan sa inyong apo. Dagdag ni Ninong Roy sa mga ibinilin ko sa matanda. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang maglola. Naiwan kami ni Ninong Roy na malalim ang iniisip. Pagbaling ko ng tingin sa nakabukas na bintana ay bigla akong natigilan. Bigla akong kinabahan nang magsalubong ang tingin namin ng isang matandang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran namin. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakangisi ng nakakakilabot. Nang tatayo sana ako para silipin ito sa bintana, ay bigla siyang umalis. Ninong Roy, sandali. Kilala niyo po bang matandang babaeng yun na madalas pong nakatambay sa labas ng bakuran natin? Wala akong kilalang matandang babae na madalas na tumatambay sa tapat ng bakuran natin. Teka, bakit mo ba naitanong? May nakita po ako ngayon. Kaalis lang po niya. At kanina pa po siya nakatingin sa atin. Nakakatakot po kasing tumingin eh. Para bang kakain ng buhay. Sana sinabi mo kagad sa akin nang makita ko kung sino siya. Sa tingin ko po hindi siya taga rito.
pero palagi ko po siya nakikitang nakatingin sa akin. Ngayon ko lang po siya natitigan ng matagal. Iba po ang kutob ko sa matandang babaeng yon. Kung iba nararamdaman mo sa kanya, aba, dapat mag-ingat ka. Kung minsan, bihirang magkamali ang kutob. Ano pong gagawin ko, Ninong Roy? Dapat maging alisto ka. Hindi biro ang pagiging isang albularyo. Karamihan sa mga aswang ay galit sa mga albularyo. Baka aswang ang matandang yon. Di pa naman po sigurado kung aswang ba talaga siya o hindi. Kung nagdudulot ng kilabot sa iyo ang titig niya, ibig sabihin nun, meron siyang binabalak na masama sa iyo. Kaya mag-iingat ka pa rin, Delphin. Napabuntong hininga ko nang marinig ko ang sinabi ni Ninong Roy. Saka ako nagpaalam sa kanya para magpahinga sa loob ng silid ko. Nang gabing yon ay hindi ako dinalaw ng antok. Hindi mawala sa isip ko ang matandang babaeng nakita ko kanina. Idagdag pa ang pag-aalala ko para kay Linda. Kaya naman naisip kong bumangon at lumabas ng bahay. Kinuha ko ang buntot ng pagi na nakasuksok sa bubong ng balkonahe. Mahigpit kong hinawakan ito. Saka ako umalis at tinaak ang daan papunta sa bahay ni Linda at Lola Biring. Nang mga sandaling yon, maliwanag ang paligid dahil sa liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Kung tama ang kutob ko, binabantayan ng aswang na anduduno si Linda. Hihintayin niyang mamatay to, kaya kailangan kong magbantay sa bahay ni Lola Biring. Pagkalipas ng kalahating oras kong paglalakad, narating ko na ang bahay ng mga ito. Nagtago ako sa makapal na halamanan. Hinintay kong uminit ang buntot ng pagi. Yung kasi ang palatandaan ko kung meron ng aswang sa paligid. Nang masiguro kong walang nilalang na nagbabantay sa bahay ng dalawa, lumabas ako sa aking pinagtataguan at lumapit na ako sa bahay ng mga ito. Tao po? Tao po, Lola Biring? Linda? Gising pa ba kayo? Ilang segundo ko naghintay sa tapat ng pintuan ng mga ito. Saka ko narinig ang mahinang yabag ng mga paa ni Lola Biring. Pagbukas niya ng pinto ay gulat na gulat ito. Tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko sa tapat ng bahay nila. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Baka hindi niyo po kayanin ang pagbabantay kay Linda. Napaiyak si Lola Biring at bigla niya akong hinawakan sa braso. Sabi niya na inaapoy raw ng lagnat si Linda. Ayaw rin daw nitong inumin ang gamot na ibinigay ko sa kanya. Kaya naman, tamang-tama lang daw ang pagpunta ko sa bahay nila dahil kailangan daw niya ang tulong ko. Mabilis akong pumasok sa loob. Dumiretso ko sa silid ni Linda. Bumungad sa paningin ko ang nanginginig na katawan nito habang nakabalot ito sa kumot. Pinagpapawisan din ito ng malapot. Tuluyang lumitaw ang mga sintomas ng isang taong may malubhang sakit sa baga. Kaya naman, agad ko siyang nilapitan at hinawakan ang kamay niya. Lola Biring, kumuha po kayo ng palangganang may maligamgam na tubig. Kailangan mapunasan po ang buong katawan ni Linda. Mabilis na sumunod sa utos ko si Lola Biring. Nang mawala siya sa paningin ko, saka ko lang dinukot ang maliit na bote sa bulsa ko. Meron itong laman na langis na nagtataglay ng malakas na orasyon. Tinitigan ko ang hawak kong buntot ng pagi. Binuhusan ko ito dahil umaasa akong magagamit ko ito laban sa aswang na anduduno. Ayon sa matatandang paniniwala, ang buntot ng pagi ay mabisang pangontra at panlaban sa mga aswang. Sa oras daw na tamaan ng buntot ng pagi ang katawan ng halimaw, mag-iiwan daw yun ng malalalim na sugat at hindi raw nito mapapagaling ang sarili. Ngunit may kahinaan din ang buntot ng pagi. Hindi raw ito tumatalab sa aswang
na hindi kumakain ng karne ng tao. Hindi rin daw nito kinikilala ang aswang sa oras na nasaan yung tao ito. Ilang beses ko nang napatunayan ang bagay na yon. Maya-maya pa ay biglang pumasok sa loob ng silid si Lola Biring. Dala ang palanggana. Kinuha ko yun at inilapag sa katre. Sinimulan kong punasan ang katawan ni Linda habang nasa tabi niya ang buntot ng pagi. Pero biglang tumirik ang kanyang mga mata. Kaya agad ko siyang hinilot sa braso upang bumaba ang kanyang lagnat. Diniinang ko rin ng daliri ang kanyang sikmura upang mawala ang pagtitirik ng kanyang mga mata. Habang si Lola Biring ay umiiyak na nakaalalay sa kanyang apo. Ngunit humugot ng malalim na hininga si Linda at sa pagbagsak ng kanyang kamay sa saig ng katre, napasigaw ng malakas si Lola Biring. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit hindi na ito gumagalaw. Lola Biring, wala na. Patay na po si Linda. Hindi ko po siya nailigtas. Patawarin niyo ako. Mas lalong lumakas ang hagulgol ng matanda habang yakap nito ang katawan ng kanyang apo. Panay ang tawag niya sa pangalan nito. Pinagsisihan niya na hindi niya kagad pinainom ng gamot si Linda. Tatagan niyo lang po ang loob niyo, Lola Biring. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Wala po kayong kasalanan. Malala na po talaga ang kalagayan ni Linda at hanggang dyan na lang po ang buhay niya. Naramdaman ko ang awa para kay Lola Biring. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ipinaramdam ko sa kanya ang pakikiramay ko dahil sa pagkamatay ng kanyang apo. Mabubuhay itong mag-isa at haharapin ng lungkot ng walang kasama. Sa pagkakataong yun, nabigo ako. Hindi ko matanggap na wala akong nagawa para tulungan si Linda. Nakikiramay po ako sa pagkamatay po ni Linda, Lola Biring. Tumango ang matanda habang hindi pa rin ito binibitiwan ang katawan ng kanyang apo. Nang magpasalamat siya sa akin, ay lumabas akong sandali sa bahay upang sumagap ng hangin. Ngunit bigla kong napalinga sa paligid nang maramdaman kong tila may nakatingin sa akin. Kasunod ng pagbabago ng simoy ng hangin, amoy nabubulok na laman ng tao. Aswang! May aswang sa paligid! Mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng bahay ni Lola Biring. Kinuha ko ang buntot ng pagi sa tabi ni Linda. Saka ako bumalik sa labas at nagmatsyag sa paligid. Naramdaman ko na biglang kumulo ang bote ng langis mula sa loob ng bulsa ko. Kaya naman, pumunta ako sa gitna ng bakuran. Itinutok ko sa kawalan ang buntot ng pagi. Nahirapan akong pakiramdaman ang kilos ng aswang dahil mas nangingibabaw ang iyak ni Lola Biring. May aswang anduduno sa paligid. Kailangan maging alerto ko. Matyaga akong nagbantay sa labas ng bahay, pero walang aswang na nagpakita sa akin. Nilibot ko rin ang paligid ng bahay ng matanda, ngunit wala akong nakita. Pagkalipas ng 2 oras, ay pumasok ulit ako sa bahay ni Lola Biring para naman magbantay sa katawan ni Linda. Nadatnan kong nakatulog na ang matanda sa tabi ng kanyang apo. Kaya ginising ko siya. Lola Biring, puntahan niyo po si Kapitan Nolasco para ipaalam ang nangyari po sa apo niyong si Linda. Tumango si Lola Biring. Saka siya tumayo sa bangko. Tinignan muna nito ang kanyang apo, pero nagulat ako sa malakas na sigaw ng matanda. Itinuro niya ang butas na leeg ng kanyang apo. Nakita ko ang manipis na dila ng aswang na anduduno habang nakatusok yon sa leeg ni Linda. Napatingala ako sa bubong. Nagkasalubong ang tingin namin ng aswang na anduduno. Mabilis nitong binawi ang kanyang dila, pero maagap kong nahawakan yon
Pinalo ko kagad yun ng buntot ng pagi. Umatungal ito dahil sa labis na sakit. Nahulog siya sa lupa mula sa ibabaw ng bubong. Lola Bering! Dito lang po kayo! Huwag po kayong lalabas kahit anong mangyari. Titignan ko lang po ang aswang na anduduno sa labas. Hindi ko na hinintay na sumagot ang matanda. Mabilis akong lumabas ng bahay para tignan ang aswang. Ngunit wala na ito sa lugar kung saan ito bumagsak. Pero nakita ko ang ilang patak ng dugo sa lupa. Nasugatan ko siya sa dila. Hindi niya mapapagaling ang sugat niya. Madali ko na lang siyang matutuntun. Kailangan ko siyang mahanap. Humanda ka sa aking aswang ka. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Linda. Nang mapansin kong may tumakbong anino papasok sa kakahuyan, tumakbo ako ng mabilis para sundan ito. Malinaw ang mga mata ko sa dilim at malakas din ang pang-amoy ko. Kaya natitiyak kong aswang na anduduno ang nakita ko. Yun nga lang, naisahan ako ng aswang. Nasipsip niya na ang dugo ni Linda nang hindi ko namamalayan. Maya-maya pa ay narating ko ang gitna ng kakahuyan. Ngunit wala na akong maramdamang presensya ng aswang. Hindi na rin nag-iinit ang hawak mong buntot ng pagi. Nasaan na kaya ang hayop na yon? Saan siya nagpunta? Hinalubhog ko ang bawat sulok ng kagubatan. Hinanap ko ang aswang na anduduno hanggang sa nakarating ako sa bahay. Sakto na may nakita akong taong pumasok sa loob ng kusina. Kinabahan ako. Pakiramdam ko, hindi na ako humihinga ng sandaling yon. Maingat kong binuksan ang pinto. Saka ako pumasok sa loob ng kusina at tumambad sa akin ang nakatayong si Ninong Roy. Nagulat ito nang makita ko. Hawak nito ang basong may lamang tubig. Delphin, saan ka na galing? Tsaka bakit may hawak ang buntot ng pagi? Nanggaling po ako sa bahay ni Lola Bering. Dinala ko po itong buntot ng pagi para sa proteksyon ko, Ninong Roy. Ninong, wala na si Linda. Patay na po siya. Ano? Aba, kanina lang ay buhay pa siya. Teka, bakit ka nagpunta sa bahay ni Lola Bering? Akala ko ba natutulog ka na? Hindi po ako dinalaw ng antok eh. Kaya naisip ko pong pumunta sa bahay ni Lola Bering. Eh ang kaso, hindi ko po akalain na mamamatay na po si Linda. Ay nako, kawawa naman. Napakabata niya pa para mamatay. Kawawa nga po nangyari kay Linda. Pagkatapos, akalain nyo, biniktima pa po siya ng aswang na anduduno. Biglang nabitiwan ni Ninong Roy ang hawak niyang baso. Saka siya nag-aalalang napatingin sa akin. Napansin ko ang panginginig ng kanyang kamay. Tila ba, bigla siyang natakot. Bakit, Ninong? Para bang nagulat kayo sa sinabi ko? Ha? Hindi ako nagulat. Dati ko nang alaman tungkol sa aswang na anduduno. May naalala lamang ako. Kaya ako nabitiwan ng baso. Nakita ko pong nanggaling kayo sa labas. Saan po kayo nagpunta? Ha? Nagpahangin lang ako. Lumapit ako kay Ninong Roy. Dinampot ko sa saig ang nabitiwan niyang baso. Kahit wala akong maramdamang mabigat na enerhiya mula sa kanya, hindi mawala-wala ang pagdududa ko na baka isa siyang aswang na anduduno. Tumayo ako at ibinigay ko sa kanya ang baso. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya yon. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ninong Roy, may masakit po ba sa inyo? Namumutla po kasi ang labi niyo eh. Wala akong sakit. Ganito talaga nagiging reaksyon ko kapag nababanggit ang tungkol sa aswang na anduduno. May naalala lamang ako. Hala, sige na. Maiwan muna kita rito. Magpapahinga muna ako. Sige po. Pumasok na po kayo sa kwarto niyo. Kailangan ko pang puntahan si Kapitan Nolasco para ipaalam sa kanya ang nangyari kay Linda. Pero gabi na.
Baka matsyempoan ka ng aswang na anduduno. Mabuti pa nga po yun eh. Nang magkaharap na kami ng halimaw na yun, hindi ko palalampasin ang ginawa niya kay Linda. Magtutuos kami. Hindi kumibo si Ninong Roy. Bakas sa mukha nito ang pagtataka sa ikinikilos ko. Hindi ako nagpahalata sa kanya na sinusuri ko ng palihim ang bibig niya dahil gusto kong makita kung may sugat ito sa dila. Pero dahil lumayo siya sa akin, nabigo akong makita yon. Mag-iingat ka na lang sa pagpunta sa bahay ni Kapitan Nolasco. Hindi na kita masasamahan dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Naintindihan ko po, Ninong. Sige na po, magpahinga na po kayo. Tumalikod sa akin si Ninong Roy at pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Naiwan akong natitigilan habang nakatitig sa hawak kong buntot ng pagi. Mahirap matukoy kung aswang si Ninong Roy dahil hindi nagkakaroon ng reaksyon ang buntot ng pagi kapag nasaan yung tao ang aswang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Nanatili akong nakatayo sa loob ng kusina habang pinag-iisipan ko kung paano ko mauhuli sa akto si Ninong Roy. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpasya na akong lumabas ng bahay. Dala ko ang buntot ng pagi nang maglakad ako papunta sa bahay ni Kapitan Nolasco. Pagkalipas ng 10 minutong paglalakad, narating ko ang bahay nito. Sakto na nadatnan ko silang nagpupulong kasama ng kanyang mga tanod. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan nila at ipinaalam ko ang mga nangyari kay Linda. Nabigla si Kapitan Nolasco at bumakas sa kanyang muka ang gulat. Dahil nakita pa lang daw niyang nagpagamot sa akin si Linda kasama si Lola Biring. Malubha na po ang sakit sa baga ni Linda, kaya hindi na kinaya ng katawan niya at namatay ito. Pero ang masaklap, sip-sip ng aswang na anduduno ang dugo niya. Dahil sa mga ipinahayag ko, agad silang naghanda ng mga sibat na kawayan. Nilagyan din nila ng gas ang kanilang mga sulok para hanapin ang aswang na umatake kay Linda. Saka sila sumama sa akin papunta sa bahay ni Lola Biring. Pagdating namin sa tirahan ng matanda, ay agad na kumalat sa paligid ang mga tanod nito para magbantay. Sinalubong kami kagad ni Lola Biring at sinamahan niya si Kapitan Nolasco sa loob ng bahay nito. Napamura pa si Kapitan Nolasco nang makita niya ang sinapit ni Linda. Sinuri niya ang itsura ng sugat nito sa leeg. Bumakas ang galit sa mukha nito. Umiling siya at sinabing nangyari rin yun sa pamilya ni Ninong Roy. Yun daw ang palatandaan na nagsisimula na naman daw ang aswang sa paghahasik ng lagim. Nagkagulo ang mga tanod dahil sa takot. Dahil doon ay mas lalong pinaigting ni Kapitan Nolasco ang pagbabantay sa gabi, lalo na sa bahay ng mga taong may sakit. Nang dahil sa mga nangyari, nakiusap sa akin si Kapitan Nolasco na gamutin ko raw ang mga taong may iniindang karamdaman upang maiwasan ang ganong klaseng pangyayari. Sige po, makakaasa po kayo, Kapitan. Gagawin ko po ang lahat para mapigilan po ang pagkakaroon ng sakit ng mga tao. Nagpasalamat sa akin si Kapitan Nolasco. Sa kanya inasikaso ang pagpapalibing kay Linda. Nagtulong-tulong ang mga tao para alalayan si Lola Biring. Nang makarating kay Tatang Teban ang nangyari sa apo ni Lola Biring, ay naghatid din ito ng tulong para sa matanda. Si Mang Arman naman ang nagbigay ng pagkain para sa mga taong nakikipaglamay, habang si Ninong Roy naman ang nag-asikaso sa paglilibingan ni Linda. Kahit papano, nakaraos si Lola Biring sa tulong ng mga tao. Pagkalipas ng 1 linggo, ay naging abala ko sa panggagamot at nakalimutan ko ang tungkol sa pagdududa ko kay Ninong Roy dahil kumalat sa aming baryo ang tungkol sa aswang na anduduno.
Dumagsa ang mga pasyente na nagpapagamot sa akin. Nag-aalala sila na baka mabiktima rin sila ng mga aswang. Pinakahuling ginamot ko ng gabing yon ay si Buboy. Maputla na ito at hirap ng lumunok ng tubig. Ayon sa bata, ay nasugat na raw ang lalamunan niya dahil sa madalas niyang pag-ubo. Pagkatapos kumpulsuhan si Buboy, ay nagtanong si Mang Arman. Delpin, kumusta ang anak ko? Base po sa pagkakasuri ko po sa anak niyo, Mang Arman, hindi na po tinatanggap ng katawan niyang gamot. Isinusukan na po niya. Diyos ko, may iba pa bang paraan para gumaling ang anak ko? Meron po. Kailangan niya na pong magpakonsulta sa doktor. May pamumuong dugo po sa loob ng kanyang baga. Madali kong nalalaman ang kalagayan ng pasyente ko, batay sa tibok ng kanyang pulso, pati sa singaw ng kanyang katawan. Sa oras na malagyan ko ng langis ang tiyan nito, lumilitaw roon ang mga palatandaan ko. Kaya nasabi ko kay Mang Arman ang bagay na yon. Gusto ko mang pagalingin si Buboy, ngunit huli na. Yun lang ang abot ng aking kakayahan. Pero ipinainom ko pa rin sa kanya ang pinagsamang katas ng dahon ng sambong at oregano para mabawasan ang paghihirap ng batang si Buboy. Kasunod ng pagpapaalala ko kay Mang Arman na huwag niyang iiwan ang kanyang anak na mag-isa, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Alam ko kung anong gusto mong sabihin sa akin, Delpin. Nasa panganib po ang anak niyo, Mang Arman. Bukas na bukas din po ay dalhin niyo na po ang bata sa ospital. Ito po ang pero. May naitatabi naman po ako dito kahit konting halaga lang. Para po may maipamasahay kayo papunta niyo sa ospital. Sa kanyo na lang po problemahin ang iba kapag naroon na po kayo. Maraming salamat dito, Delpin. Saka na po kayo magpasalamat sa akin kapag gumaling na po ang anak niyo. Malungkot na tinignan ni Mang Arman ang kanyang anak na nakahiga sa katre. Nilapitan niya ito para alalayang bumangon. Nang tumapat sa akin si Buboy ay nagsalita ito. Sinabi niya na mag-iingat daw ako sa mga aswang na gumagala sa gabi dahil meron daw siyang nakitang matandang babae na umaaligid sa bahay ko. Nakita niya rin daw yun na nakasunod kay Linda. Kaya bigla kong kinabahan dahil naalala ko ang tungkol sa matandang babaeng nakita ko. Nagpahabol pa ang bata na palagi na raw niyang nakikitang nakatingin sa kanya ang matanda. Para bang ito raw ang sundo ng kamatayan. Hindi ko alam kung bakit nasabi yun ni Buboy. Ngunit palatandaan yon na maaaring si Buboy na ang sunod na bibiktimahin ng aswang na anduduno. Teka, ang matandang babae ba na sinasabi mo ay magulo ang buhok at marumi ang damit? Nakangisi ba siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata? Sunod-sunod ang pagtango ni Buboy. Sinabi niya na ang kulay ng damit ng matandang babae ay kulay itim. Ang itsura daw ng damit nito ay para bang damit ni kamatayan. Kahit saan daw siya magpunta ay nakasunod ang matandang babae. Sinundan ko ng tingin ang labas ng bintana dahil tumingin doon si Buboy. Kaya naman, mabilis din akong sumilip roon. Nahagip nga ng mga mata ko ang pagtakbo ng matandang babae papunta sa kakauyan. Nag-aalala akong napasulyap kay Buboy. Saka ko sila nilapitang mag-ama. Anak, bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol sa matanda? Sinabi ni Buboy na kaya hindi raw niya masabi sa kanyang ama ang tungkol sa matandang babae dahil pakiramdam daw niya ay nasa paligid lamang ito. Baka sa muka ng bata ang takot. Kaya naman, nag-aalala kong napatingin sa muka ni Mang Arman. Mang Arman, palagi niyo pong babantayan si Buboy. Hinala ko aswang ang matandang babae na yon. Nakikita ko rin po siya sa labas ng bahay namin. Kaya ako na ang bahala sa kanya.
Sige na po, lumakad na po kayo ni Buboy nang makapagpahinga na po siya ng maayos. Maraming salamat sa iyo, Delpin. Walang anuman po yun. Yung mga ibiniling ko po sa inyo, Mang Arman ha. Huwag niyo pong kalilimutan. Inihatid ko hanggang sa tarangkahan ng bakuran ang mag-ama. Bago ako pumasok sa loob ng bahay, inihanda ko ang buntot ng pagi dahil balak kong magbantay sa bahay ni Mang Arman at Buboy. Gagawin ko yun ng tahimik dahil ang hinala ko, kasama ko sa bahay ang kalaban ko. Masama sa loob ko ang isiping aswang na anduduno, si Ninong Ray. Ngunit kailangan kong mag-ingat dahil hindi ko alam kung kailan ito aatake. Ngunit sa puso ko, umaasa pa rin ako na sana ay nagkamali lang ako ng kutob sa kanya. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nakita kong lumabas ng bahay si Ninong Roy. Naglakad siya papunta sa kakauyan. Kaya naman, dinampot ko ang buntot ng pagi. Binuhusan ko ito ng langis. Saka ako tumalon sa bintana para sundan ito. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay hindi na ako humihinga. Natatakot akong malaman ang katotohanan sa pagkatao ni Ninong Roy. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong papabayaan. Malaki ang akbang ng mga paa ko. Nang lihim kong sundan si Ninong Roy, panay ang linga niya sa paligid na para bang may hinahanap ito. Saglit siyang huminto sa paglalakad nang makarinig siya ng alulong ng mga aso. Kaya naman, nagtago din ako sa likod ng puno habang nakasilip sa kinaroroonan niya. Diyos ko, alam ko kung saan nanggagaling ang ingay na yun ng mga aso. Sa bahay ni Mang Arman. Hindi maaari. Baka may masamang nangyayari kay Buboy. Kinabahan ako dahil sa ingay ng mga aso. Kaya napatingin ako sa direksyon ng bahay ni Mang Arman. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang nakikiramdam ako sa kilos ni Ninong Roy. Muling naulit ang alulong ng mga aso. Kaya napalinga ito sa paligid. Direkta siyang napatingin sa pinagtataguan ko. Mabuti na lang at mabilis akong nakapagtago sa likod ng puno. Bago pa niya ako makita. Napasandal ako sa kahoy habang habol ang sarili kong hininga. Kumalat ang katahimikan sa paligid kaya naisip kong sumilip ulit. Pero wala na si Ninong Roy sa lugar kung saan ko siya huling nakita. Naloko na! Nawala na si Ninong Roy! Saan kaya siya nagpunta? Anak naman ng putya, oo. Hindi kaya naramdaman niyang sinusundan ko siya? Naku po, Tepok, hindi maaari yun. Kailangan mahanap ko siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong tumakbo papunta sa bahay ni Mang Arman. Hinala ko, dun din nagpunta si Ninong Roy. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Arman, nagulat ako sa nadatnan ko. Nakita kong nakikipaglaban si Ninong Roy sa aswang na anduduno. Nagkamali ako ng hinala sa kanya dahil hindi pala siya isang aswang. Bigla kong nag-alala nang makita kong nasa ilalim ng halimaw si Ninong Roy. Kaya naman, lumapit ako sa kinaroroonan nila at pinaghahampas ko ng buntot ng pagi ang katawan ng aswang na anduduno. Napaigtad ito dahil sa labis na sakit. Nag-iwan yun ng malalim na sugat sa katawan nito. Umusok ang kanyang sugat at kumulo ang kanyang dugo dahil sa epekto ng langis na ibinuhos ko sa buntot ng pagi. Umatungal siya ng malakas at kumaripas ito ng takbo papunta sa madilim na kakauyan. Maya-maya pa ay naramdaman ko sa braso ko ang kamay ni Ninong Roy. Nang lumingon ako sa kanya, bumakas ang pagtataka sa kanyang muka.
Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan, Delphin eh? Ninong, teka may sugat po kayo. Wala to. Malayo sa bituka to. Lintik na aswang na yan. Muntik na akong patayin. Ano po ba kasing pumasok sa isip nyo? At hinarap nyo po ang aswang na anduduno? Nang malaman ko na muling namiminsala ang aswang na anduduno, nagpasya akong maghintay sa kakauyan. Bala kong ipaghiganti ang mag-ina ko. Maghihiganti po kayo sa aswang na anduduno nang walang dalang armas? Kita nyo na po, muntik na po kayo mapahamak. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang na ano, ha Delphin? Nasinundan mo ako? Hindi ko alam na iba na palang naiisip mo tungkol sa akin. Akala mo ba hindi ko alam na sinusundan mo ako kanina pa? Pasensya na po kayo, Ninong. Ang buong akala ko po kasi kayo po ang aswang na anduduno. Marami ang namamatay sa maling akala. O ano? Hindi mo pa susundan ang aswang na anduduno? Hindi na po. Sigurado po akong pahihirapan siya ng sugat niya sa likod. Kusa siya magpapakita sa akin para magpagamot. Diyan ka nagkakamali. Maingat ang aswang na anduduno. Baka sa mga oras na to, nagsumbong na siya sa mga kalahi niya. Kung ganon, hindi po siya nag-iisa? Talaga bang marami po sila? Oo, Delphin. Maaaring mag-asawa o iisang pamilya ang naninirahan sa baryo natin. Kaya pagkatapos mo masugatan ang likod niya, tiyak, babalikan ka niya para patayin. Hindi po ako natatakot sa kanya. Kahit isang batalyon pa ang angkan na hilahin niya para patayin ako. Puro ka talaga yabang. Kaya ka palaging napapahamak eh. Naputol ang pag-uusap namin ni Ninong Roy nang biglang sumigaw si Mang Arman. Hagulgol ng isang amang namatayan ng anak. Nagkatingin ang kaming dalawa at agad na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Mang Arman. Anak ko, Buboy! Bakit mo ko iniwan, Buboy? Gumising ka, anak! Hindi pwede to! Huwag mo kong iiwan! Nadatnan namin sa silid si Mang Arman. Yakap-yakap niya ang wala ng buhay na katawan ni Buboy. Maputla ang mukha nito. May butas ito sa leeg at nangingitim na. Para bang kanina pa itong patay. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko sa mga mata ko. Dala ng matindi kong galit, sinuntok ko ang dingding ng pinto ni Mang Arman. Wala akong kwenta. Hindi ko nailigtas si Buboy. Ang hayop na aswang na yun. Magbabayad talaga siya. Delphin, huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Hindi. Kasalanan ko to, Ninong eh. Kung naging maagap lang sana ako sa pagpunta rito, hindi masisip-sip ng aswang ang dugo ni Buboy. Imbis na sisihin mo sarili mo, hanapin mo ang aswang na anduduno at siyang pagbayari mo. Tinapik ni Ninong Roy ang balikat ko. Saka kami napasulyap sa gawi ni Mang Arman. Parang dinudurog ang puso ko habang pinagmamasdan ko silang mag-ama. Binuhat ni Mang Arman si Buboy, saka siya lumabas ng bahay. Sumunod kami sa kanya at wala kaming nagawa para pigilan siya. Lumuhod siya sa lupa habang nakatingala sa langit. Sumisigaw siya ng malakas habang umiiyak. Mga hayop kayo! Tayo magtutuos kung sino man ang gumawa nito sa anak ko. Patay na ang anak ko. Pero pinatay niyo pa dahil sa kasamaan niyo. Isinusumpa ko sa bangkay ng anak ko. Papatayin ko kayong mga halimaw kayo! Akma ko sanang lalapitan si Mang Arman. Nang pigilan ako ni Ninong Roy, umiling siya habang may luha ang kanyang mga mata. Wag! Pabayaan mo siya, Delphin. Alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Dahil naranasan ko na yan. Para ako mababaliw nun. Kaya magagawa lang natin para sa kanya
ay samahan si Arman sa pagdadalamhati niya. Tama po kayo, Ninong. Nakakaawa naman po si Mang Arman. Nakuyom ko ang mga kamao ko dahil sa labis na galit. Ipinangako ko sa sarili ko na bibigyan ko ng hustisya ang nangyari kay Buboy. Nang gabing yon, hinayaan naming magluksa si Mang Arman. Pagkalipas ng 3 araw, inilibing na si Buboy. Nalaman din namin na hindi lang si Buboy ang biktima ng gabing yon. May 2 pang bata na mayroong sakit sa baga ang namatay. Lahat sila ay butas ang leeg at natuyo ang katawan. Dahil sa mga nangyari kay Mang Arman, hindi na siya makausap ng maayos. Hindi rin kumakain. Madalas ay umiiyak lang siya, lasing at nagwawala. Kaya mas lalo kong pinagbutihan ang paghahanap sa aswang na anduduno na namemerwisyo sa aming baryo. Isang gabi, bumisita kami ni Ninong Roy sa bahay ni Mang Arman dahil nabalitaan naming may sakit ito. Habang nag-uusap kami, dumating si Tatang Teban. May dala siyang mga halamang gamot. Naabutan niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa plano naming pagtugis sa aswang na anduduno. Nakikiramay ako sa nangyari sa anak mo, Arman. Pasensya ka na. Ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Marami pong salamat sa mga halamang gamot na to, Tatang Teban. Pero, hindi ko na ito kailangan. Dahil gusto ko na ring mamatay. At sumunod na sa aking anak. Huwag mong sabihin yan, Arman. Mas kailangan mo magpalakas para mabigyan mo ng hustisya ang nangyari sa anak mo. Tama si Tatang Teban, Arman. Kailangan mo magpakatatag. Minsan ko na rin pinagdaanan ng sakit na nararanasan mo ngayon. Kaya lumaban ka. Huwag kang susuko. Kung gusto ninyong mapatay ang aswang na anduduno, magbantay kayo sa bahay ng taong may sakit. Siyak na magmamanman siya roon. Maghihintay siya ng tamang pagkakataon para umatake sa kanyang biktima. Plano na po namin yan, Tatang Teban. Mabuti naman kung ganon. Sa oras na mahuli niyo ang aswang, ipaalam niyo kagad sa akin. Ako mismo ang papatay sa kanya. Dahil sa mga sinabi ni Tatang Teban ng mga sandaling yon, nakaisip ako ng plano para makaganti sa aswang na anduduno. Hinintay ko munang umalis ang matanda bago ko kinausap sina Mang Arman at Ninong Roy. Teka, bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa plano habang nandito pa si Tatang Teban? Narinig niyo naman po, di ba? Balak ng matanda na sumama sa atin. Makakabigat lang po siya sa plano natin. Isa pa, yun na nga, matanda na po siya. Baka mahirapan lang siya. Kung sa bagay, may punto sinabi ni Delpin, Roy. Teka, ano ba binabalak mo, Delpin? Magbabantay po tayo sa libingan ni Buboy para abangan ang aswang na anduduno. Sa oras na nakawin niya ang bangkay ni Buboy, gagawin natin ang pagpatay sa kanya. Sang-ayon ako sa naiisip mong plano, Delpin. Pero, hindi madali naiisip mong plano, Delpin. Hindi natin kabisado ang lakas ng kalaban. Kaya nga po kailangan natin ng matinding paghahanda. Kapag nasa harap ng puntod ni Buboy ang aswang na anduduno, yun na rin ang pagkakataon natin para umatake. Pumayag si Mang Arman at Ninong Roy sa plano ko. Dahil gusto na talaga nilang matapos na ang paggasik ng lagim ng mga aswang na anduduno sa baryo namin. Pagsapit ng gabi, sinimulan naming magbantay sa loob ng sementeryo. Nagtago kami sa likod ng isang malaking puno habang tanaw namin ang puntod ni Buboy. Dinala ni Ninong Roy ang kanyang matalas na itak. Si Mang Arman naman ay sibat na kawayan
ang bitbit. Samantalang ang armas ko ay ang buntot ng pagi. Lahat ng sandata namin, binuhusan ko ng langis na may orasyon. Nagaplas din kami ng katas ng dahon ng sambong sa katawan upang nang sa ganun ay hindi kami maamoy ng aswang. Palitan kaming tatlo sa pagbabantay. Matyaga kaming naghihintay. Hindi namin ininda ang pagod at puyat. Maya-maya pa ay biglang uminit ang buntot ng pagi. Napaunat ako sa aking kinatatayuan. Umalis to po kayo sa pagdating ng aswang na anduduno. Nararamdaman ko pong nasa paligid lang po siya. Kailangan natin maghiwalay ng pinagtataguan para mahuli natin ang aswang. Tama ka, Roy. Sige, dito ako sa kanan. Ikaw naman, Delpin. Maiwan ka rito. Sige po. Naghiwalay kami ng pinagtataguan. Ilang minuto ang lumipas ay narinig namin ang kaluskos sa paligid. Sinilip ko ang kinaroroonan ng puntod. Sa tulong ng liwanag mula sa buwan, napansin ko ang dahan-dahang paglapit ng nilalang sa libingan ni Buboy. Sa pagkakataong yon, mas tumindi ang pag-iinit ng buntot ng pagi. Nagulat ako dahil nakilala ko ang matandang babae na madalas kong nakikita sa tapat ng bintana namin. Siya rin ang matandang babae na nabanggit sa akin ni Buboy. Kinabahan ako nang mapansin ko ang nagbabaga niyang mga mata. Siya nga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang matandang babaeng madalas kong nakikitang umaaligid sa bahay natin, Ninong Roy. Dahil sa mga sinabi ko, lumapit sa akin sina Mang Arman at Ninong Roy. Tinignan nila ang kinaroroonan ng matandang babae. Si Ninong Roy ang hindi nakapagtimpi ng galit at napamura ito. Ang hayop na yun! Siyang pumatay sa mag-ina ko! Magbabayad siya! Teka, sandali lang, Roy. Parang may kasama siya. Hindi siya nag-iisa. Sa bandang bahagi niyon, tignan nyo. Parang may mga matang nakatingin sa matandang babae. Tama po kayo. Kailangan natin mag-ingat. Napatitig kaming tatlo sa madilim na kakawian. Ilang saglit pa, nagbago ang anyo ng matandang babae. Naging aswang na anduduno ito. Para bang naligo siya sa langis dahil makintab ang kulay ng itim nitong balat. Umatungal ito ng malakas at panay ang kutkot sa paligid ng puntod. Hindi na nakatiis si Mang Arman. Sumugod siya sa aswang na anduduno. Hayop ka! Ikaw palang pumatay sa anak ko! Akmasa ng tatakas ang aswang na anduduno, pero agad namin siyang pinalibutan. Itinaas ko ang buntot ng pagi. Saka ko siya inatake ng palo sa katawan. Mabilis na nakaiwas ang aswang at gumanti siya sa akin ng kalmot sa aking dibdib. Pero hindi ako natinag doon. Si Ninong Roy naman ang umatake ng taga sa balikat ng halimaw. Bumaon ang talim nito sa laman ng aswang. Umusok ang sugat nito, kaya napasigaw ito ng malakas. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa at anak ko! Sa kabila ng nararamdaman sakit ng aswang, nakuha pa nitong ngumisi na parabang hindi ito natatakot na mamatay. Tumulo ang malapot niyang laway. Bumakas ang takot sa muka ni Ninong Roy nang mapagtanto niyang hindi nito ininda ang taga niya. Pero mas nanaig ang galit niya, kaya mabilis niyang inatake ang aswang. Pinagtulungan naming labanan ng halimaw, pero dahil malakas ang aswang, natalo niya kami. Bumagsak kami sa lupa, pero agad akong bumangon para sugurin ng aswang. Inatake ko siya ng palo ng buntot ng pagi. Tumama ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi niya malaman kung ano ang una niyang hahawakan. Nagwala siya. Pilit niya akong inaabot ng kanyang kalmot.
Pero nakakaiwas ako at gumanti sa kanya ng hagupit ng buntot ng pagi. Maya-maya pa ay bumangon na rin sina Mang Arman at Ninong Roy. Sabay silang umatake sa aswang na anduduno. Pero sadyang napakaliksi talaga ng kilos nito. Sa isang iglap lang, nagpalit ito ng anyo bilang isang malaking aso. Nasindak ang mga kasama ko at natulala dahil sa takot. Hindi ako nagpadala sa takot ko. Sinugod ko siya ng hampas ng buntot ng pagi. Tinamaan ko siya sa leeg, pero gumanti siya ng kagat sa braso ko at nabitiwan ko ang buntot ng pagi. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Dahil sa malakas na puwersang nanggagaling sa loob ng katawan ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa harap mismo ng aswang na anduduno, nagpalit ako ng anyo bilang aswang na asbo. Higit akong mas malakas kaysa sa aswang na anduduno. Ito ang katotohanan sa pagkatao ko. Isa kong aswang na asbo na kumakalaban sa mga masasamang aswang. Patutunayan ko sa lahat ng mga tao na hindi lahat ng aswang ay masama at kampi sa kadiliman. Umalingaw-ngaw sa paligid ang alulong ko, kaya napaatras ang aswang na anduduno dahil sa takot. Hinila ko ang kamay niya, saka kami nagpambunong dalawa. Bawat suntok ko sa katawan nito, ramdam kong nadudurog ang kanyang buto. Sumuka siya ng dugo at nagkikikisay ang katawan nito. Hindi pa ako nasiyahan. Sinaksak ko siya sa tiyan gamit ang matutulis kong mga kuko. Ibinaon ko yun hanggang sa lumubog ang kamay ko sa kanyang katawan. Dinukot ko ang lamang loob niya. Saka ko siya binuhat at inihagis sa malayo. Humarap ako sa mga kasama ko. Baka sa mukha nila ang labis na pagkabigla. Hindi nila alam na isa akong aswang. Si Ninong Roy ang unang nagsalita. Delphin? Ikaw ba yan? Opo, Ninong Roy. Ako nga po ito. Tama kayo. Isa akong aswang. Isang aswang na asbo. Pero kailan pa? Kailan ka pa naging aswang? Nasa dugo ko na po ang pagiging aswang na asbo. Patawarin niyo po ako kung matagal kong itinago sa inyo ang tungkol sa pagkatao ko. Ngunit maniwala po kayo, Ninong. Hindi ako masama. At kahit kailan, hindi po ako tumikim ng dugo at karne ng tao. Hayop lang po ang kinakain ko. Hindi napigilan ni Ninong Roy ang hindi masuka. Naiintindihan ko kung bakit ganun ang reaksyon niya. Si Mang Arman naman, lumapit siya sa akin. Nangingilid ang luha nito sa kanyang mga mata. Alam ko na hindi mo ginusto na maging aswang. Saksi ako sa pagiging mabuti mong nilalang. Hindi kita husgan. Sa halip magpapasalamat ako sa iyo dahil tinulungan mo kaming harapin ng mga aswang na anduduno. Marami pong salamat, Mang Arman. Lumapit na rin si Ninong Ray sa akin at niyakap niya ako ng maigpit. Patawarin mo ako, Delphin. Nabigla lamang ako sa mga sinabi ko sa iyo. Nang bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin, bumalik ako sa pagiging tao. Saka ko dinampot ang buntot ng pagi. Dahil hindi ako tumikim ng dugo at karne ng tao, walang epekto sa akin ang langis at nambuntot ng pagi. Magsasalita pa sana ako nang mula sa likuran ko, lumukso ang bagong dating na aswang na anduduno. Hindi ako nakapalag nang suntokin niya ako sa muka. Pasadsad akong bumagsak sa lupa. Inibabawan ako ng halimaw. Itinaas niya ang kamay ko. Balak niyang saksakin ako gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Pero bago pa yon lumapat sa katawan ko, may lumipad na sibat at bumaon yun sa likod ng halimaw.
Umatungal ito ng malakas dahil sa labis na sakit. Saka maliksing tumalon paalis sa ibabaw ko. Nakita ko na nanggaling ang sibat kay Kapitan Nolasco. Kadarating lamang nito kasama ang kanyang mga tanod. Nagsimulang tumakas ang halimaw nang makita nito ang paparating na iba pang grupo ng mga kalalakihan. Ang mga lalaking ito ay kamag-anak ng 2 batang namatay. Armado ng sibat, nakawayan ang mga ito. Nagsigawan ang mga kalalakihan na bagong dating at sinabing habulin ang halimaw na yon. Lahat sila ay sumunod sa aswang. Mabilis akong tumayo at kinausap ko sina Mang Arman at Ninong Roy. Mang Arman, Ninong Roy, magbantay po muna kayo rito. Susundan ko lang po mga taong yun. Pasensya ka na, Delphin. Nabigla kami kanina sa ginawa sa'yo ng aswang. Mabuti na lang at naging maaga pa ang pagresponde ni Kapitan Nolasco. Sige na, sundan mo na sila. Kami na ang bahala rito. Sige po, Ninong. Kailangan ko nang umalis. Baka hindi ko na po sila maabutan eh. Mabilis akong tumakbo para sundan ang mga lalaki at ang aswang na tumakas. Nagkakagulo ang mga ito sa paghabol sa halimaw. Kaya naman, mas binilisan ko ang pagtakbo. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakalayo, kaya naabutan ko sila malapit sa kakawiyan. Narinig ko ang sinabi ni Kapitan Nolasco sa mga kalalakihang kasama nito. Hindi na raw makakalayo ang aswang na anduduno dahil napuruhan daw ito sa likod. Inutos din ni Kapitan Nolasco na maghiwa-hiwalay sila sa paghahanap sa aswang. Nahati kami sa 2 grupo, saka kami naghiwalay ng direksyon para sa paghahanap ng aswang na anduduno. Hindi pwedeng makatakas ang aswang na yun dahil tiyak nababalikan niya ang mga bangkay. Lalo na at napatay ko ang isang kasama niya. Sa paghahanap namin ni Kapitan Nolasco, pinasok namin ang kakawiyan. Naamoy ko ang malansang simoy ng hangin. Palatandaang hindi pa nga nakakalayo ang aswang na anduduno. Sandali lang po, Kapitan Nolasco. Kung nasugatan ng aswang na yon, ay tiyak po natutulo ang dugo niya sa lupa. Meron pong mga bakas ng dugo sa bahagin to. Sinabi ko rin sa mga kasama ko na sundan namin ang patak ng dugo sa lupa. Kaya agad silang tumalima. Sa pagsunod namin sa mga patak ng dugo, nakarating kami sa tapat ng isang malaking puno. Dito na tumigil ang mga patak ng dugo. Hindi na namin alam kung saan nagtungo ang halimaw na yon. Ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya sa itaas ng puno. Saktong pagtingala naming lahat, nakita namin ang isang matandang babae na nagtatago sa sanga ng punong kahoy. Mga kasama, ayun yung aswang! Nasaan yung tao na siya? Nanghihina ang aswang habang duguan ang katawan nito. Pilit niyang itinatago ang kanyang muka. Kinabahan ako dahil kilala ko ang matandang babae. Lola Biring! Diyos ko! Lola Biring, isa kayong aswang na anduduno! Kung ganun, ikaw ang pumatay sa sarili mong apo! Maging si Kapitan Nolasco ay hindi makapaniwalang si Lola Biring ang aswang na hinabol namin kanina. Hindi ko alam kung paanong nangyari na isa itong halimaw. Maya-maya pa, dumating sina Mang Arman at Ninong Roy. Nagulat sila nang makita si Lola Biring. Dahil bumababa na ng puno si Lola Biring, sinibat nila ito ng kawayan. Pinagtulungan nila ito. Dumating rin ang iba pa naming mga kasama para pagtulungan sibatin ng kawayan ang aswang na si Lola Biring. Nakikiusap ito na huwag siyang papatayin, ngunit bingi na ang mga tao sa pakiusap niya dahil sa mga buhay na kinuha niya. Pinagbababato namin ang aswang hanggang sa tamaan ito sa ulo. Hindi kami titigil dito hanggat hindi ka namin napapabagsak, hayop ka!
Sa huling pag-asinta ni Mang Arman ng sibat dito, tinamaan ito sa sikmura at nalaglag siya mula sa sanga ng puno. Mabilis ko siyang nilapitan. Pagkatapos ay inapakan ko siya sa bandang dibdib. Iniabot sa akin ni Ninong Roy ang matalas niyang itak. Pero nang sasaksakin ko na siya, may malakas na pag-angil akong narinig mula sa aking likuran. Nakita ko ang isa pang aswang na anduduno. Di hamak na mas malaki siya kumpara sa aswang na si Lola Biring. Hindi ito nag-iisa. Sumulpot sa likuran nito ang 2 pang aswang na anduduno. Hindi na nag-aksaya ang mga ito ng oras. Agad silang umatake sa mga kasama ko. Nagsipulasan ang mga tanod, pati si Kapitan Nolasco. Hinabol sila ng 2 aswang hanggang sa kami na lang ang natira ni Mang Arman at Ninong Roy sa lugar na yon. Balak mo bang iligtas ang kasama mo? Pwes huli na, dahil papatayin ko na siya! Umangil ang aswang. Ipinakita nito ang matatalas niyang mga pangil. Tumulo ang malapot niyang laway, saka humakbang ng dahan-dahan. Humanda naman si Mang Arman at Ninong Roy sa posibleng pagsugod ng aswang. Nang masigurado kong malakas ang aswang na kaharap namin, nagpalit ako ng anyo bilang aswang asbo. Sa harap ng aswang, dinurog ko ang katawan ni Lola Biring hanggang sa sumuka ito ng dugo. Umatungal ang aswang na anduduno. Tignan mo tong demonyo ka! Kung paano ko tapusin ang buhay ng kasama mo! Mamamatay na kayo pare-pareho! Tinaga ko ang leeg ng halimaw na si Lola Biring. Umusok ang sugat nito at bumulwak ang dugo mula sa nakabuka nitong sugat. Humiwalay ang ulo sa katawan ng halimaw, dahilan para lalong umatungal sa galit ang aswang na nakatayo sa harapan namin. Nagulat kaming 3 nang magsalita ang pinuno ng mga aswang na anduduno. Hindi! Hayop ka! Magbabayad ka! Pinatay mo ang asawa ko! Nagulat ako sa sinabing yun ng aswang na anduduno. Sumugod ang aswang na tila nauulol na asong galit. Sinalubong ko siya ng taga na agad nitong naiwasan. Nagpambuno kaming 2 habang pinanonood kami ni Mang Arman at Ninong Roy. Tinamaan ako sa dibdib ng suntok ng aswang. Pasadsad akong tumalsik sa kakawyan. Sa pagtayo ko para umatake ulit, lumipad ang maraming sibat papunta sa akin. Inakala ng mga bagong dating na mga kalalakian na kalaban ako. Kaya agad na pumagitna si Mang Arman at Ninong Roy. Mga kasama, sandali! Hindi siya kalaban natin, kundi ang isang yun! Nabaling ang atensyon ng mga tao sa itinuro ni Mang Arman. Napaatras ang aswang na anduduno nang mapagtanto niyang nasa panganib siya. Sinubukan itong tumakas, ngunit agad ko siyang nilundagan. Tinamaan ko siya ng kagat sa balikat. Saka ko siya kinalmot sa dibdib. Bumagsak ito sa lupa habang umaangil ng malakas. Gumanti siya sa akin ng suntok. Tinamaan niya ako sa muka, ngunit hindi ako natinag. Malakas kong itinarak ang kuko ko sa kanyang tiyan. Nahirapang manlaban ng halimaw, lalo na at napapaligiran na siya ng mga kasama ko. Inulit ko ang pagtarak ng kuko ko sa kanyang katawan. Saka ko siya sinaksak sa dibdib, direkta sa kanyang puso. Nagpumiglas ito dahil sa labis na sakit, kaya tinamaan niya ako sa leeg. Pasadsad akong bumagsak sa lupa. Akmang aatake ulit ang aswang na anduduno sa akin. Lumipad ang maraming sibat na kawayan. Tinumbok ng mga ito ang nakatayong aswang. Lahat ng mga sibat ay bumaon sa katawan nito hanggang sa bumagsak siya sa lupa habang naliligo sa sarili niyang dugo. Agad ko siyang nilapitan at pinugutan ko ito ng ulo.
bumalik ang dati nitong anyo bilang isang tao. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Si Tatang Teban ang nakahandusay sa lupa. Napaluhod ako sa tabi nito, kasunod ng pagbabalik ng anyo ko bilang tao. Lahat ng mga nakasaksi sa pagbabagong anyo namin ni Tatang Teban ay nagulat. Hindi sila makapaniwalang si Tatang Teban ang aswang na matagal nang namiminsala sa baryo namin. Nagpanggap pa itong mabuting tao upang hindi siya paghinalaan na isa siyang aswang. Muntik akong maniwala sa kabutihan nito, pero hindi ko maiwasang hindi malungkot dahil kahit pagkukunwari lang ang ipinakita niyang kabutihan sa akin, naging malaking tulong pa rin sa akin ang mga gamot niya. Lumapit sa akin sina Ninong Roy at Mang Arman. Inalalayan nila akong tumayo at hinarap ang mga tao. Nagulat po ako na si Tatang Teban ang aswang na anduduno. Pero mas nagulat po ako sa relasyon niya kay Lola Biring. Ang buong akala ko po, walang asawa si Tatang Teban. Lumapit si Kapitan Nolasco sa amin at ipinaliwanag niya ang kanyang natuklasan tungkol sa pagkatao ng mga aswang. Kanina raw, nang hinabol sila ng 2 aswang, ay nakausap nila ang mga ito habang naghihingalo. Tinanong raw niya ang mga ito kung sino ang pinuno nila. Kaya nalaman nilang si Tatang Teban ang aswang. Nalaman naming ang aswang na anduduno na una ko nang napatay sa sementeryo ay ang pangalawang asawa ni Tatang Teban na unang napabalitang patay na. Yung pala ay itinatago lamang ito para malayang makapambiktima. Samantalang si Lola Biring naman ay unang asawa ni Tatang Teban. Pinili ng matanda na mamuhay ng mag-isa. Si Linda na apo nito ay hindi niya totoong apo, kaya ayos lang sa kanya na patayin ito dahil anak ito ng kanyang manugang sa una nitong asawa. Nalaman daw ng matanda na niloko ang kanyang anak. Kaya naman, nang magpakamatay ang anak nito, ay pinatay din ni Lola Biring ang sarili niyang manugang at isinunod niya si Linda. Lahat ng yun ay nanggaling sa kwento ni Kapitan Nolasco. Wala talagang pinipili ang mga aswang. Kapag nagugutom sila, papatay at papatay sila. Mabawasan lang ang gutom na nararamdaman nila. Ngunit hindi lahat. Dahil mayroon pang mabuting aswang na kagaya ni Delpin. Hindi niya ginaya ang mga kauri niya. Salip, nagpakita siya ng kabutihan sa mga tao at naging kampi pa rin siya sa liwanag. Sumang-ayon si Kapitan Nolasco sa sinabing yun ni Mang Arman. Lahat ay tumingin sa gawi ko. Nagpasalamat silang lahat sa ginawa ko. Hindi nila tinignan ng pagiging aswang ko. Tinanggap nila ako ng buong buo. Isang pangyayari sa panaginip ko lang inaasahan. Hindi ko akalain na pwede palang mangyari sa totoong buhay. At lahat naman ng mga taong nakasaksi sa pagiging aswang ko ay nangako na ililihim nila sa lahat ang tunay kong pagkatao. Kaya naging magaan ang loob ko ng gabing lisanin namin ang lugar na yon. Sa kabilang banda, hindi lubos ang aking kasiyahang nararamdaman dahil alam ko, napatay ko man ang mga aswang na anduduno. Walang magbabago. Hindi na maibabalik ang mga buhay na nawala. Nang mga oras na yon, isa lang ang natutunan ko. Hindi batayan ng anyo o pagiging aswang para gumawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil kahit aswang, maaaring mamuhay ng mapayapa, lalo na kung gagawa ng kabutihan para sa ibang tao. Hindi ko man lubos na mabago ang tingin ng mga tao sa mga aswang. Ang mahalaga, mananatiling mabuti akong nilalang sa paningin nila. Ipinagpatuloy ko ang pagtulong sa mga tao.
Naging mahusay akong albularyo at marami akong napagaling na mga taong may malubhang karamdaman. Kaya isang araw, habang nagpapahinga ako sa balkonahe, nilapitan ako ni Ninong Roy. Anong iniisip mo, Delphin? Mukhang malayo ang tinatanaw mo. Bigla ko lang po naalala si Tatang Teban. Nang mawala po siya, napunta sa akin ng mga naiwan niyang tanim na mga halamang gamot. Sana sa pamamagitan po ng kanyang mga gamot, marami pa ako mapagaling. Kalimutan mo na tungkol sa mga nangyari. Wala na ang mga aswang at hindi na sila mamiminsala pa. Teka, ano bang binabalak mo sa lusong ni Tatang Teban? Napasulyap ako sa gawin ng lusong ni Tatang Teban. Nakapatong yun sa upuang gawa sa kahoy. Saka ko yun nilapitan at hinawakan. Susunugin ko po ito para tuluyang mawala na ang bakas ng mga aswang na anduduno. Nalaman ko na sa tuwing nagbabayo ng palay si Tatang Teban, naririnig niya sa alingaw-ngaw nito ang iyak ng mga kaanak ng namatayan. Kaya nalalaman niya kung sino ang sunod niyang bibiktimahin. Magmula nang malaman niya yon, ginamit na naming panakot sa mga bata ang tunog ng lusong o dikdikan ng palay. Kaya sa tuwing sumasapit ang gabi, ginagamit ko yon para takutin ang mga bata. Ganon din sa mga pasyente kong matigas ang ulo at ayaw uminom ng gamot. Sinasabi ko sa kanila na kapag hindi sila uminom ng gamot, ay pupuntahan sila ng mga aswang na anduduno. Kaya naman, mapipilitan silang inumin ng gamot na ibinibigay ko sa kanila. Samantala ako naman ay nanatiling aswang na asbo. Nag-alaga ako ng mga hayop kagaya ng usa, baboy ramo at kambing para sa pagkain ko. Pero sa paglipas ng mahabang panahon, unti-unti ko na ring naiiwasan ang pagkain ng hilaw na karne. Sa ngayon po, ay masaya akong namumuhay kasama ng pamilya ko at ng mga apo ko. Kahapon lamang ay nakatanggap ako ng 100,000 piso dahil umabot na po ako sa edad na 100 taon. Ganun daw po talaga kapag may dugong aswang. Iba-iba naman po ang paniniwala kung bakit mahaba ang buhay ng isang tao. Kadalasan sinasabi nilang baka raw may anting-anting. Ngunit para sa akin, ang pagkakaroon ko ng mahabang buhay ay dahil sa dugong nananalaytay sa ugat ko. Ang apo ko po ang nagsulat ng kwento dahil malabo na po ang mga mata ko. Kaya sobra po akong nagpapasalamat sa inyo, Sir Blair, dahil ang kwento ko ang napili niyong ibahagi sa inyong masugid na mga taga-suporta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Delphin. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos para sa atin, ay binibigyan niya tayo ng pagkakataong pumili ng landas na tatahakin. Nasa mga kamay natin kung papanig ba tayo sa kabutihan o sa kasamaan. Pinatunayan lamang na hindi lahat ng aswang ay masama. Kaya wag nating huhusgahan ang pagkatao nila batay sa panlabas nilang itsura. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.